Ano pang reaksyon ninyo dito, Attorney Sal, na open ang pamahalaan na magbigay ng pabuya sa makakahanap kay Ko sa labas ng bansa? Binuksan nila ang pagkakataon na makatakas siya. Yun namang sinasabing nagkaroon ng NBI raid. Nagulat ako sa nabasa ko sa pahayagan na yung korte, hindi naman pala nag-issue ng search order. Kasi Mm. bago ka makapasok, kailangan meron kang order sa hukuman na pwede mong gawin niya. At may search warrant ka. Pero Mm. lumalabas ang pinalabas lang daw, inspection order. Tingin niyo po, Attorney Sal, illegal yung ginawa nila? Hindi naman pala search warrant yung in-issue mo. Passing order yan. Kaya sa rules of court ha. Sinabi ng Malacanang na bukas ang pamilya Marcos sa isang lifestyle check matapos ilabas ng PCIJ ang ulat na tumutukoy kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos bilang tumatanggap ng malaking allocable funds mula sa DPWH na umabot sa mahigit kumulang 15.8 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Palace Press Secretary or Palace Press Officer Claire Castro, nabasa ng Pangulo yung ulat at voluntaryo umanong handang humarap si Sandro sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo para sa infrastruktura. Do you think, Attorney Sal, sapat ba ito na parang nagbibigay sila ng assurance na open sila for lifestyle check o kailangan talaga nilang gawin ito? Yan that remains to be seen. Kung sinasabi niya willing siya lumabas, di mabuti para maibigay yung kanyang panig. Ayan. At kaugnay naman po sa isyong yan, Attorney Sal, ay nagpadala na ang Office of the President ng demand letter sa mga ahensya para mabawi yung natitirang bahagi ng 14 na milyong piso na hindi pa nakokolekta para sa foreign trip expenses na flag ng Commission on Audit. Itong balita ni Creslin Cata. Ano po ang inyong masasabi sa ulat na yun, Attorney Sal? Ano nga yung pinakabud na wala ka eh. Hindi niyo po ako narinig, Attorney? Hindi, kanina, ano yung report? Yung report po. Regarding po ito sa mga yung natitirang bahagi ng budget na hindi nakokolekta mula sa mga foreign trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anong ibig sabihin hindi na kolekta? Merong mga natira? Parang may mga pa po, Attorney Sal, yung mga nagastos na hindi pa yata na bibigyan ng yung liquidation or something na gano'n, Attorney Sal, mula sa mga nagastos na budget sa Dapat biyahe ni PBBM. lahat ng mga gastos na opisyal sa gobyerno, kailangan nililiquidate. Pinapaliwanag yun. Kasi Commission on Audit, tinitignan yan. Pag hindi mo na-liquidate yan, tatawagan ka ng pansin. Pag hindi mo pa niliquidate yan ng a particular period of time, hindi na yan. At i-reimburse mo ang gobyerno sa gastos. Ayan. At kaugnay naman po sa issue, Attorney Sal, ng paghahanap kay dating Congressman Zaldico, ay sinabi ng Malacanang na open sila na posibleng pag-usapan at pagbigyan or magbibigay ng pabuya ang pamahalaan para sa impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ng dating kongresista na si Zaldico na sangkot sa lumalaking flood control scandal. May warrant of arrest si Ko dahil sa umano'y katiwalian at maling paggamit ng pondo sa isang proyekto sa Oriental Mindoro. Patuloy pa rin na hinahanap si co-attorney na maaaring nasa Portugal at gumagamit ng umano'y Portuguese passport. At ayon sa DILG ay hinihikayat nga niya ang publiko na magbigay ng impormasyon o kahit larawan para makita siya or kung makita siya. Samantala, sinalakay ng NBI ang 2 condo unit na konektado kay Ko sa Taguig para masamsam ang mga dokumento maaring maging ebidensya sa umano'y bid rigging at kickback scheme. Si Ko ay tinuturong tumanggap ng malalaking porsyento mula sa flood control projects na patuloy naman niyang itinatanggi. So, ano pang reaksyon ninyo dito, Attorney Sal, na open ang pamahalaan na magbigay ng pabuya sa makakahanap kay Ko sa labas ng bansa?
Kaya hindi sana mangyayari yan kung hindi nila pinayagan lumabas yan. Binuksan nila ang pagkakataon, makatakas yan. Pwede namang hindi. Maraming paraan para pigilan yan. Pangalawa, yun namang sinasabing nagkaroon ng NBI raid. Nagulat ako sa nabasa ko sa pahayagan yan. Na yung korte, hindi naman pala nag-issue ng search order. Kasi bago ka makapasok sa isang lugar at gusto mo alugugin, kailangan meron kang order sa hukuman na pwede mong gawin yan. Dapat may search warrant ka. Pero lumalabas ang pinalabas lang daw, inspection order. Yung daw inspection order, ayon sa nabasa natin sa report, yun daw para siguruhin na hindi mapakialaman yung mga dokumento. Teka muna. Pag nagbigay, kung yun yung inspection order mo, di lalong pwedeng pakialaman niya kasi pinapasok mo yung lugar kung nasaan yung mga dokumento. Dapat, ang ginawa ng gobyerno, kumuha sila ng permiso sa hukuman na saraduhan yung unit na yon na walang makakapasok na iba. Either that or your search warrant. Wala, malabo naman yung mga galaw nila. Hindi ko malaintindihan din naman itong mga abogado sa NBI. Pati yung hukuman kung bakit mag-i-issue sila ng ganung order. Pero sa tingin niyo po Attorney Sal, illegal yung ginawa nila kung halimbawa hindi talaga nagbigay ng pahintulot ang korte na halugugin yung kanyang pamamahay. Yeah, ang sinasabi nga nila, meron daw silang order. Kaya nga pinupulaan ko yung hukuman. Ba't ka magbibigay ng inspection order? Ang ibig sabihin, pag ginamang inspection order, di ini-inspect mo yung lugar. Hindi naman pala search warrant yung in-issue mo. Ano bang klaseng order yan? Mukhang wala yan sa rules of court, ha? Kaya nga, Attorney Sal, parang nagtataka tayo kung saan rules yan nila kinuha. Anyway, inihayag naman po ng Independent Commission for Infrastructure na sobrang kapangyarihan ang naibigay sa DPWH District Engineers dahil sila ang pumipirma at kumokontrol sa paglabas ng pondo para sa infrastructure projects. Lumabas sa hearing na dahil sa sistemang LDDAP-ADA at presumption of regularity, hindi agad nakikita ang posibleng anomalya sa pagbabayad sa contractors. Samantala tumanggi si Representative Benji Agaraw na ibigay ang kanyang phone records matapos maiugnay sa kickback scheme. Sa inyo pong palagay, Attorney Sal, tama ba yung ginawang yung pahayag ng ICI na sobra ang binigay na kapangyarihan sa mga district engineers ng DPWH para sa mga proyektong ganyan? Siguro tama ang observation nila, pero in the first place, ba't mo bibigyan ng kapangyarihan yan? Di ba, noong ko pa sila sabi, dapat yan, huwagin na yung isang ahensya, magtayo ng isang ahensya ng gobyerno kung saan ang trabaho lang, lilibot ka sa buong Pilipinas at ililista mo yung mga priority projects na kailangan ng bawat syudad, bawat probinsya, bawat bayan. At sila ang magdidesisyon at hihingi sa Kongreso ng pondo para doon para hindi na makialam yung mga ibang ahensya ng gobyerno o pati na yung mga kongresistang yan. Kailangan yung ahensya, yun lang ang gagawin. Wala nang pakialam ang kongresista, wala nang pakialam ang senador, sila kailangan bigyan ng kanilang mga budget sa proyekto kasi meron na isang ahensya na yun lamang ang gagawin. Walang corruption doon. Kung meron mang korupsyon, doon lang sa ahensya yun, madali lang makita yun, madaling tuhugin. Ayan. Tama kayo dyan, Attorney Sal. Attorney Sal, dako na po tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan at
sigurado ako marami na din silang masasabi tungkol sa ating mga natalakay na issue. From Arnold Gustilo, naiwan na tayo ng mga karatig bansa, ayaw na mag-invest sa foreign at na mga foreign at local investor, lalo tayo nalugmok sa kahirapan. Hindi naramdaman ng mga politiko, walang Diyos yung hari ng pagnanakaw. Mga tao rin ang dapat sisihin, kanya-kanya sa rally, ayaw magkaisa na patalsikin ang most corrupt government, apektado tayo at bagsak ang ekonomiya. Yan ang sinasabi natin na yung mga iba't ibang grupo, hindi po pwede yung hiwa-hiwalay ang kanilang pagdalo sa rally. Kasi tingnan mo, kung ikukumpara mo yung rally ng November 30 dun sa September, ano ba yun? September 21, tsaka nung November 16, 17, 18, attorney. Or 16, 17. Kung ikukumpara mo yun, walang-wala o konti. Tingin ko, wala pang malaki na ang 15,000 kung ikukumpara mo doon sa milyon. Kasi nga, ang mga tao na nalilito sino masasamahan natin? Ako hindi man nanawagan ako na magsama-sama kayo. At yung mga nagtataw, sasama ka ba? Kahit nandila, sasama ko. Hindi pa nagpunta nga ako. Nabunga ako Pero it matter. Pinapakita ko sa kanila na hindi po pwede yung maghiwa-hiwalay tayo. Kung isa lang naman yung issue. Ang issue nyo, corruption Whether or not, meron pa kayong mga citation na Marcos resign, Sara resign, it doesn't matter anymore. Pag corruption ang issue, kailangan sama-sama kayo. Kasi yung pagdating doon sa accountability, hukuma naman ang magdidesisyon yan, hindi naman tao Ako, kaya nga accountability. Ibig sabihin, you have to file cases against them. Ang mahalaga, ayaw natin ng korupsyon. Hindi po pwede ang, halimbawa, may grupo ng Duterte, pupunta sa Dilaw, tatabuhin nyo, aawahin nyo, o ibubo nyo. Ganon din naman ang Dilaw. Pupunta doon sa Duterte group na gustong sumama sa rally, ganon din ang gagawin ninyo. Yung kaliwa, ganon din. Walang mangyayari sa atin, maniwala kayo. If this kind of attitude by the rallies continue, ako lang magsasabi sa inyo, tatagal hanggang 2028 ang administrasyon at mga opisyales na sangkot, walang mangyayari dyan. At kung nabalitaan nyo rin po, Attorney Sal, nung pagkatapos ng rally ay nagbigay din ng pahayag ang Malacanang na parang ipinapakita daw na binibigyan ng pagkakataon ang Administrasyon Marcos Jr. na i-prove yung kanilang kakayahan na labanan nga yung korupsyon dahil nga sa bilang ng mga nagrally noong November 30. Yan nga yung sinasabi ko na nagiging excuse, parang lumalabas, kinakampir mo. Kaya nga sabi ko noon, matutuwa ang gobyerno pag ganyan ang estilo ng mga realista. Kasi pag sinabi mong Marcos resign, ibig sabihin, naniniwala ka na si Presidente Marcos, siya ang utak ng katiwalian. Pag ayaw mo naman noon, hindi ka naniniwala. Kaya nagbabanggaan yung dalawa Nagbabanggaan Dapat, magkaisa na lang muna kayo. Basta corruption ang issue. Pagdating naman sa prosecution, mag-usapan na yun. At saka alam mo, yung sinasabing ayaw daw nila ng Marcos resign. And the fact alone na you're against corruption and you're asking the government to prosecute, effectively, sinasama mo si Marcos Jr. doon sa corruption issue. Kasi nga, inaakusahan siya na siya ang utak, di ba, ng Saldico. At marami nagdududa na totoo nga. So kung ituloy-tuloy mo ang logic ng pag-rally mo na mag-account, maging accountable ang mga involved sa corruption, o di ba dun din papunta yun, kung hindi siya mag-resign, siya i-impeach. Kung maging matagumpay impeachment, di mo mabarin siya. Diba? Kaya yung mga side issues, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nagre-reklamo ang taong bayan sapagkat unang-una, wala pa nung naupo, hindi na tinutugunan ng mga pangunahing pangangailangan ng bayan sa kahirapan, sa employment,
poverty yan, edukasyon na yan, social services na yan, yung health issue. Isa yon sa mga disgustado ang sambayanan. Pangalawa, napaigting dyan sa katiwalian. So madali sabi, common sa lahat ng grupo eh. Eh bakit pa kayo maghihiwa-hiwalay? O kaya nangyayari, kukunti. Hindi malaman kasi, ano ba, sasama pa tayo dito, sasama tayo doon. Pag sumama tayo, binubo pa tayo. Pag sinama tayo dito, hinihekel pa tayo. Eh, anong mangyayari? Mabuting-mabuti kung lahat ng tao kagaya ko. Ibumo ko hindi. Basta sinabi ko, sasamahan kita kasi naniniwala ako sa issue ng korupsyon. Eh, okay lang. Ayan, tama po kayo dyan, Attorney Salat. Dahil dyan,